Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito for our collective. Maaring mag-resonate, maaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So we have here this Two of Swords in the Emperor card, Libra and Aries, and Nine of Cups and the Four of Swords. We also have here the Empress and the Ten of Pentacles, the Sun and Ten of Swords, and bottom card natin is Knight of Wands. So, may nagkaroon ng betrayal dito. We have three energies, maring third-party situation. Aries, Libra, and Leo energy strong natin dito. We have 10-10, no? Maring may mga ano din dito, karmic cycles na natapos or a twin flame journey. So, tingnan natin. Kasi parang may separation na nangyari dito dahil sa betrayal. May in the process of healing, gustong makalimot, mag-move on. Okay, so we have here clear sentience by Archangel Raguel. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So kung you're in separation with your twin flame, lalo na kung medyo matagal ng panahon kayong hindi nag-uusap nitong twin flame mo, ayan, mukhang magkakaharap kayo or magkakausap ulit kayo ngayon, lalo na sa holiday season or for some of you ngayon dahil Mercury retrograde na naman hanggang December 15. Ayan. So, mukhang may magre-reach out. Tingnan natin sa signs and symbol cards. Lalo na kung matagal na kayong hindi nag-uusap, mahigit 2 taon hanggang 2 to 4 years or pwedeng mas matagal pa doon na in separation kayo or no contact. We have here perfume and pillow. So, kasi parang may mga kasi dito renewal to recurring physical and emotional feelings. So, may mga nagbabalik na alaala, nagbabalik na emotions ng past energy dahil maaaring muli kayong nagkita, muli kayong nagkasalubong ng landas, nag-cross yung landas nyo nitong taong ito na nagpabalik sa inyo ng a lot of memories, a lot of feelings in the past. Parang deja vu or parang nangyari na to, pero ayan, mukhang mauulit na naman, yung mga ganyan. So, we also have here snake and open book. Kasi nga, still, para siyang kabanata na hindi natapos, hindi na ituloy dahil nagkaroon ng third-party issue, mga ganyan, betrayal energy, newspaper, and so may news na maririnig ka about this person. And pencil. So, itong mga pagkakamaling ito, mistakes na nangyari in the past, gusto pa sana niyang ayusin or baka pwede pa maremedyohan, ma-repair, ganyan. Or kasi pencil pa, pwede pang burahin. Hindi naman permanent marker. Pero yun nga lang, kahit pencil lang yung ginamit or yung pagkakamali ay maliit lang, pwede pang ayusin, pwede pang burahin. Pero syempre, yung marka, nandun na. 'Di ba? Kumbaga yung lamat nandun na. So, maayos man pero hindi na katulad nung dati. Lagi pa rin may doubt. Ayun. Pero syempre kung mapapatunayan naman nung tao na nagkasala or nakagawa ng hindi maganda na napatunayan niya or kaya niyang patunayan yung sarili niya na hindi na mauulit yung nangyari noon na naging dahilan ng parang traumatic experience,
yun ang dapat bigyan ng chance. Lalo na kung kayong dalawa ay merong soul purpose or kung meron kayo dalawang mission kaya kayo nandito sa mundo, or lalo na kung you're in a twin flame journey, meron kayong mission na kailangan gawin dito sa lupa. Kaya kayo nagtatagpo nitong taong 'to. I love you unconditionally. I wonder if you're happy without me. So, ayan, this person is always thinking of you. Iniisip niya, ang dami niyang thoughts, ang dami niyang what if. And ayan I can't stop thinking about you. So many things remind me of you. We will be together again. Finding out the truth crushed me. I knew exactly what I was doing. I want you. And yung bottom card natin, I will wait for a sign from you. So mukhang naghihintay lang to ng pagkakataon na makalapit talaga sa'yo. Okay, tingnan natin. More messages. Kasi mukhang guilty siya Hindi rin siya makatulog dahil siguro nakokonsensya ito. And nami-miss ka rin niya. Kahit ayaw niya aminin. Ayaw niyang aminin pero nami-miss ka niya. It hurts so badly. So, mukhang parehas din kayo nahihirapan nitong taong 'to, I want to surprise you. So, mukhang surprise 'tong mangyayaring ito during holiday season na for some of you parang tinanggap niyo na na wala na 'to, dead end na 'yan, pero still open book. Mukhang tinanggap niyo na okey na, tapos na, hanggang do'n na lang 'yun. Pero muli kayong magkakasalubong nitong taong 'to or maaaring sadyain niya talagang mangyari 'yun. I want solid foundations. I want to see you this weekend. Ayan. I want to marry you someday. So, mukhang may, i-offer niya pa itong mga commitment. Anong yan? And I want a family with you. I watch you from afar. And I can't let you go. So, yun na nga, hindi pa rin siya totally nakaka-get over sa'yo. And you're so hot. Ayan. Okay, so let's see sa blue card. Lalo na kung may mga magbe-birthday, mukhang gagamitin nila yon para sa invitation, ayan. Or kung ano man 'tong mangyayari, Christmas party, birthday, or kung ano man 'tong celebration na 'to, na maaaring dun kayo magkita, mag-meet. We have here chaser, manifestation, and chemistry. So, ang lakas kasi ng chemistry niyo, no? Maaaring parehas din kayo na nakakaramdam pa rin nito and mina-manifest pa rin niya talaga na mangyari ito, na magkaharap kayo ulit. Kumbaga low-key lang yung paghahabol niya, no? Hindi siya yung nagkukumahog maghabol, pero naghahabol pa rin. Pero yung hindi niya pinapakita na talagang nagkukumahog siyang maghabol sa'yo. Kumbaga low-key lang or chill-chill lang siya diyan, pero kinakabahan na 'yan. Ayan. So, kasi parang siya, ayaw niya na ipakita na naghahabol talaga siya sa'yo, pero yun talaga yun, naghahabol siya. Ayan. So, tingnan natin sa mga initials. OP, X and I, H. Ngayon may mga hoping pa rin. Wag naman sanang mahopya. F. B, MS. ENC. R, Z, and A ang bottom card natin. So, let's see sa ating general signs and messages. So, ito ay keywords na lang. Hindi na natin kailangan i-explain pa dahil alam niyo na mga meaning nito. Ayan, let's see.
So, we have here Divine Feminine. Ayan. So, medyo active na rin si Divine Feminine dito. Maring nararamdaman niya na din eh. We have here number 1, Libra, and karmic relationship. So, kung nagkaroon man ng, ayun, third party, karmic partner, karmic relationship, karmic lesson, so mukhang nalampasan na yan, okay na. And kung twin flame talaga kayo nitong taon to, malaking chance na magkaroon kayo ng union of hearts, lalo na ngayon magkakausap kayo. Pwede magparamdam na siya ngayon during Mercury retrograde or kung after ng Mercury retrograde, mga December 16 onwards bago mag Christmas break, Christmas holiday, ganyan, hanggang before or after ng New Year. Yan. So, we have here skin tag and travel. Kung may mga long distance situation, ayan, may mga travel pa na mangyayari dyan. Lalo na kung may mga uuwi ng probinsya, uuwi galing abroad, September and May, beach, flower, very serious, water sign, August, Cancer, Scorpio, Pisces, eye contact, another chaser card, and summer. So, hindi niya to mapaabuti ng summer. Gusto niya kasi by summer, okay na kayo eh. January and November, July, logical, high expectations, long distance, overthinker, and divine masculine. So, divine counterpart energy talaga ito. We have here the divine masculine. And yung unang card natin, divine feminine. Huwag na natin halukayin. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.